Tunay nga po, tayo lahat ay maaaring nakakaranas ng pagsubok sa buhay. But we should always remind ourselves that God is at work in our lives. So we just lift it all to Jesus and let God do the work. So, a blessed Sunday po sa ating lahat. Bagamat napabalitang may bagyo, praise God, at narito po tayo ngayon para ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Amen po? Yes, dahil po sa umagang ito, nais nating makamit ang pagpapala ng Panginoon. At dahil sa umagang ito, nais nating madama ang presensya ni Lord. So, let us now get up. Taas po tayo. Tumayo po tayo. Let us now give our best worship to Jesus. Hallelujah, Lord. And we welcome you here, Holy Spirit. Lead us, Jesus, as we celebrate you, as we celebrate your name this morning, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nananabik kami, Panginoon, nasasabik ang aming puso na ikaw ay masamba, at nananabik ang aming mga puso na ikaw ay mapapurihan sa umagang ito. Amen. Hallelujah, Lord. Sige po, sabay-sabay po tayo. Purihin natin ang Panginoon. Let us give the Lord the highest praise. Panginoon, dito sa puso ko, hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat hawak ko, tinutugon mo ako, ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Hayong may taas sa umagang ito, Lord. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, O God. Sabay-sabay. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa ba. Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapantayan ang pag-ibig ng Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumilang. Karapat-dapat na napapurihan ka, pasasalamat ay sasambit-litwi na. Salamat, Panginoon. Yan ang tangi naming sambit this morning, O God. Salamat. Salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa ba. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord. Patuloy mo nga pong pinatutunayan ang iyong pag-ibig sa amin. Patuloy kang makapangyarihan sa
sa aming mga buhay, O Lord. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo. kapangyarihan mo. Yes, God. Pinatunayan mo Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. sa buong mundo. Ikaw lang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Panginoon, salamat. Kami ay sumasamba sa nag-iisang Panginoon. Kami ay nagsasamba sa buhay at totoo. Hindi Suko'y makakatayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, Jesus, ikaw lamang. Jesus, Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Sige po, ibalik natin ang pasasalamat. Lahat ng papuri sa nag-iisang Diyos. Buhay at totoo ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you this morning, God. Tunay ngang napakabuti mo sa aming mga buhay. At sa ngayon, amin pong itinataas ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Hayaan niyo, Panginoon, na kami ay patuloy na magtiwala sa inyo. Hayaan niyo, Panginoon, na kami ay patuloy na manalig sa iyo, God. Hayaan niyo, Panginoon, na kami patuloy na maglingkod. Patuloy na manampalataya sa iyo, God. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Sa iyong kamay aking ibibigay buong buhay sa iyo, O Diyos. Agayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon. Sabay-sabay po tayo, kantahin po natin. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Magpupurihan ka, aawitan ka buong buhay. Akayin mo saan man patungo, sa galak at lungkot, ang tiwala'y sa'yo. Ang
buhay ko'y iaalay sa'yo sa walang hanggang pangako mo. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka. Jesus, Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Pagpupurihan ka, ikaw lamang, Panginoon. O pupurihin, pupurihin ka, pupurihin ka. Itaas po natin ating mga kamay. Purihin natin ang Panginoon. He deserves the glory. Pupurihin ka, Pupurihin ka. pupurihin, pupurihin ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka. minsan ka po. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka, pagpupurihan ka, at aawitan ka, buong buhay. Buong buhay. Yes, Lord. Buong buhay namin, patuloy ka naming aawitan. Sa buong buhay namin, Panginoon, patuloy ka naming pupurihin, patuloy na sasambahin, O God. Naway ikaw, Panginoon, ang siyang maluwalhati sa aming harapan sa umagang ito, O God. Come on, church. Sa umagang ito ay iyong pagkakataon para pasalamatan ng Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Ama. Napakabuti po niya. Napakabuti ng ating Ama. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwan, hatiin ka
Napakabuti mo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Pagkabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, Ang iyong likha'y luluhan, hatid ka. oh, napakabuti mo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Kabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, Ang iyong likha'y luluhan, hatid ka. oh, napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, at di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, Sa buhay ko, sa buhay ko'y tapat. minsan pa po. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, Ang iyong likha'y luluhan, hatid ka. oh, napakabuti mo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Pasalamatan mo ang Panginoon. Napakabuti. Napakabuti ng ating Ama. Luwalhatiin natin siya sa umagang ito. Let's give our thanksgiving to Jesus. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, noon,
sa buhay ko'y tapat. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Napakatapat ng Panginoon sa ating mga buhay. Salamat, Lord. Gaya nga ng sabi sa lyrics ng kanta, ang Panginoon ay nananatiling tapat noon sa kasalukuyan at hanggang magpakailanman. So when you are suffering right now, if you are feeling restless, if you are feeling tired, hayaan mo na ang Panginoon ang siyang kumilos sa iyong buhay. Lift it all to Jesus and let God do the work for you. Palalahanan mo na ang iyong sarili that all of these sufferings are worth nothing compared to the glory that is coming. At alalahanin po natin that God is always at work and God is working even in the midst of our brokenness and sufferings. Patuloy na gumagawa ang Panginoon para sa ating mga buhay. Sabi nga niya sa Romans 8:28, ang Panginoon ay patuloy na gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya't patuloy po nating panaligan ang Kanyang pangako. Patuloy po nating panaligan ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat! Salamat sa buhay na Diyos! Sabihin natin, salamat Jesus! Salamat Jesus! Napaka-beauty mo, napakabuti mo, Ama! Hallelujah! Sa'yo lamang ang pinakamataas na papuri at salamat. To you alone be the glory, all the honor, the adoration. Salamat Jesus. Hallelujah Jesus. Okay, wow. Amen. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Amen. Praise the Lord. Okay? Nakaka-bless po yung mga awit natin pong inawit niyo po. Na-feel po ba ninyo yung mensahe niyo po? Talaga namang totoo yun. Ano po? Sabi nga, naalala ko habang tayo po'y umaawit, naalala ko yung mensahe nung nakaraan, mabuti ang Diyos. Di ba? Yung ating inawit, napakabuti mo, Panginoon, aming Diyos at Ama. Di ba? Kaya dahil sa mabuti ang ating Panginoon, karapat-dapat lamang na atin siyang purihin, atin siyang luwalhatiin sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Praise God. Dami pong nangyari nito pong nakaraang linggo. Ano po? At ito nga, kasalukuyang nananalantang ang bagyo. Hindi ko alam na signal number 3 po ba tayo? Ano bang signal mayroon tayo? Number 2? Talaga? Ay, 3 po. 3 pala. Oo. Sorry po. Amen. Nandito pala yung aking inaanak. Palakpakan natin ang Panginoon, kanyang pamilya. Yes, Lord. Okay, praise God. Galing sila ng Manibog. Okay, siyempre, nandun din si, ano ba yun? Si Brother Marvin ba yun? Ay, no. Joben, praise God, at yula pa, at yupala kayo.
Praise God. Sige po, palakpakan natin ulit ang ating pong Panginoon. Okay. Salamat sa God. Hallelujah. So, yun. Alam po niyo, nito pong nakaraang linggo, yun, inilibing na rin po si Sister Annette. At nakakalungkot po na pangyayari. Siyempre, matagal natin silang nakasama din sa gawain, sa ministry. At isa pa po dito yung punto po na isang bagay po ang naaalala ko po kay Sister Annette. At nabanggit ko nga po minsan doon sa sa kanyang bago siya ilibing. At tuloy, ang dami sana akong nais banggitin. Kaya lang yung atmosphere po doon sa lugar, malungkot na masaya. Ako naman, alam naman po ninyo, kung minsan medyo may emotion po ako. Tuloy hindi ko nabanggit yung mga dapat, yung marami pang iba na dapat kong banggitin. Pero alam po ninyo kung ating pong babalikan yung pong, yung alaala ni Sister Annette po sa akin. Ang ganda po. Naalala po ba ninyo na Sister Annette ay, siya po ay prangka na tao? Oo, napaka-prangka, no? Minsan naalala ko, hindi ko makalimutan ito eh. Kung halimbawa, kumakanta ka, at yuya ka rin, narinig niya, sasabihin niya sa'yo, oy, kapatad, marami pang ministry na dapat pwede tayong maglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin niya ay kamasanting boses. Sasabihin niya sa'yo, marami pang ministry. Huwag mong malitin yung mamalis, nagwawalis, yung nagwawalis sa church, ministry din yun. Ano nang pinapakita na hindi ka pwede talaga sa pag-awit. Diretsan, ano po? At isa pa sa naalala ko, yung punto po na dumating siya noon dito at nagsabi siya ng gano'n na, hoy! Sabi niya sa mga kapatid, sa bawat kapatinan, taas ninyo yung honorarium ni Pastor. Diretsan! Naalala po niyo? Taasin ninyo yung honorarium ni Pastor. Anak ka rin kapatid. At salamat naman sa Panginoon. Yun. At hanggang ngayon po, nakita ko po yung love din na hindi lamang siya ang nagsabi nun hindi ko lang po babanggitin. Alam ninyo kung sino yung nagbanggit nun. Taas natin yung honorarium ni Pastor. Kasi unang-una nga, ako parang ayaw ko lang sanang banggitin ito, pero kasi noon talagang walang-wala naman talaga tayo eh. Di ba, aminin natin at sa hindi, yung pamasahe ni Pastor, hindi natin may bigay noon. Kulang na kulang tayo. Yung karamihan po yung offering natin dito, yung nabutan ko, yung mga upuan natin, naalala po ba ninyo, yung kinutuklip pa na ganon? Naalala po ninyo yun? Yung brown na, ilan-ilan lang tayo. At yung offering natin noon, barya-barya lang. Kaya nga hindi ka na magtataka na yung honorarium ko noon, 50 pesos. Yung kauna-unahan, naalala po ninyo yon? Pagkasal mo sa isang linggo. Talagang konti talaga. Kasi nga, huwag ka namang maghanap. Kasi nga, talagang konti nga lang talaga yung offering. Pamasahe pa ni Pastor Victor yan. Pag gasolina pa dun sa sakyan. Kaya minsan po nasabi nga ni Sister Annette ibigay ninyo kay Pastor yung yung Pastor doon yung dapat kay Pastor Victoriano, kay Pastor Ernie, bigay na lang ninyo sa kanya. Naalala po ninyo yun? Kaya hindi ko makakalimutan, Sister Annette, yung sa puntong ganoon. Yung punto naman po na, konti, una naman kayong masasaktan, narinig ninyo na ganun pala yung ni Pastor, 50 pesos. No? Hindi naman po, kasi kaya nga ganoon, kasi nga, seasonal nga noon di ba? Wala pa tayong mga membro noon na mga ilan-ilan lang yung Sister Janet, yung teacher natin noon, Pero at the rest po, wala tayong teacher. Ngayon po, huwag ka nang magtaka dahil kung medyo kahit papaano po, yung honorarium po natin, mayroon tayo ng mga teacher Mayroon tayong mga abroad, ganoon. Kumbaga sa awit, sintunado naman kapag honorarium po ni Pastor, 50 pa ang yaman-yaman na natin. Amen po. Opo, ganun po yung nangyari noon. Kaya, sir, sinasabi, parang pinapabayaan. Hindi po.
Kaya po ganoon kasi nga wala talaga tayo. At saka ano noon yung yung buhay naman noon hindi gaano magastos. Bakit? Bakit hindi gaano magastos, pastor? Kasi yung pamasahe noon papuntang Angeles, wala ninyo magkano 1993. Magkano pamasahe noon? Porac Angeles. Oh, di ba? Sa totoo lang yung binibigay ninyo sa akin na 15 pesos, pwede akong manalbe sine kung gusto kong manalbe. Kasi nga 450 lang yung pamasahe noon mula Porac to Angeles, di ba? Di matatansya mo rin, mayroong pamiryenda si pastor. Pero alam po niyo, medyo rin ako nung mga panahong yon. Tanda ko noon, nandyan pa si brother, parang nakita ko kanina si brother Condring, biglang nawala. Nandyan ba? Ay, yun. Naalala mo pa kapatid, yung puntong yun ang tambayan namin sa inyo. Tumawag si sister, si brother Condring, sister Auring. Sabi wala sister Auring dito, Tumawag ng pagkain, kain na tayo, sabi niya. Huwag mo nang dalawain, huwag mo nang hintayin na dalawain pa. Di ba? Pumupunta na ako at kunakain kasi, gugutumin ka. Mayroon yung punto na nandun kami ng mga kabataan, magtawag ng pagkain. Dire-diretso kumakain kami. Bandang tawli, anuhan ko, hindi pa pinakain lahat yung manok ko, yung pagkain ng manok na nandoon, naulinigan ko. Hindi pa pala sila kumain. Yan ang nangyari. Hindi, simot. So, yan yung mga nakakatawa na mga pangyayari nung araw. So, nakakamiss din po si Sister Annette. 3 years po pala siya na yung talagang full attention po siya na inilagaan po ni Boboy. So, napakahirap po yung mga ganoong sitwasyon. Kaya nga, sabi nga, halimbawa, hahaba po ang buhay po natin. Sino dito ang gustong humaba ang buhay? Lahat tayo gusto, Sabi nga ng iba, si Pastor Orling, kilala po natin ba si Pastor Orling? Si Pastor Orling po, may humula sa kanya, may nagdeklara ng, yung bagang, ang buhay daw niya, ang haba ng kanyang buhay. Nung nakaraang Sabado, doon kami sa kanila So, gumaganon na lang siya. Medyo na rin, matanda na rin, So, may humula sa kanya, nag-predict, Pastor, abutin ka ng 120 years. Nag-anuhan ng mga yung mga mata ng nagbilugan. Sino sa inyo gustong maging aabot ng 120 years? Hello? Ako pa. May narinig ako na kung nakadiaper na lang, kung halimbawa napakalakas mo, nagja-jogging ka pa. Nagbabadminton ka pa, Talagang pwede. Yung gumaganon ka pa, Gusto ko. Gusto ko. Pero kung halimbawa, yung narinig ko, dinadiaper ka na lang. Huwag na po sana. Huwag na. Maganda na po yung umuwi. Kasi, mahirap din. Mahirap din. So, kahapon po, nagbisita kami sa isang kapatid. Kwentuhan na lang yata tayo. Wala nang mensaya, Nung nakarang kahapon po, nagbisita kami kay Apong shopping. May nakakatawa pang nangyari sa amin Akala ko, alam po ba ninyong nawala sa isipan ko, Sister Auring? Ayun, yun. Alam po ba ninyo na sa prayer meeting, binanggit niya na ang pupuntahan namin, bisitahin si Apo Shopping. Kasi nga, nakumatos. Ang lumagay sa isipan ko, Apong Shopping, buwan. Kaya nung dumating kami, papunta kami diyan, nakasakyan kami. Huminto kami sa harapan ng bahay nila. At siyempre, pumasok agad sa loob. Sakto naman na lumabas si Apo Shopping. Sabi ni Sister Auring, kumatos siya. Kumatos siya, bakit lumalakad? Bakit lumabas?
At naglakbay yung diwa ko. Tapos, ano kayang sasabihin ko dito? Sabi ko, okay naman siya. Ay, pumasok sa ibo, ay batiin ko na lang. Opo, nabigla ako, nakita-kita lumalabas. Kaya lumabas ako sa sakit, kinukumusta kita. Kumusta ka na, Apo? Yung matanda rin, tuwang-tuwa. Hindi niya alam, akala ko kumatos siya. Iba pala yung kumatos. So, medyo nakakatawa po yung nangyari kahapon. So yun, pinuntahan po namin si Apo Soping. Di naman yung kumatos talaga. Yung, kumbaga, bedridden po siya. Nakahiga lang. Tapos, wala, parang, baka lang kilala kami, pero hindi kasi siya, tinitiglan lang niya kami. Ganoon, habang kinakausap. So, good things po doon ay, yun, naipag-pray po natin. Okay po yung, nailapit natin siya sa Panginoon at naipag-pray po yung pamilya. At nadama ko naman po yung comfort, na nadama ng pamilya. So, yun, ipag-pray din po natin na sana po, i-comfort sila ng ating pong Panginoon. Okay. Praise God. Sa mensahe na po tayo. Handa na po ba tayo sa mensahe ng Panginoon? Amen. Ang topic po natin ngayong umaga ito, kanta. Kanta po yung topic po natin. Okay. Bago ko pala makalimutan, si Ma'am, kasama po natin. Kilala po ni Sister Eileen ito. Napakalimutan ko ang pangalan mo, Sister. Ipag po ni... Lagyo, kalimutan ko. Ma'am Iling po pala. Amen. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Okay, praise God. Hallelujah. Very welcome po sa ating lahat. Actually po, hindi po ito yung first time na dumalo po ang ating madam. Nito mga nakarang araw ay nadalud na rin po sila. So, welcome everyone po sa atin at sumamba po tayo sa ating pong Panginoon. So, nais ko pong i-share, ibahagi po ang salita ng ating pong Panginoon na pinagmagatan po natin na English po ito at hinango ko po sa isang kanta, Lord, I offer my life. Parang, kung I offer my life, kanino natin ini-offer? Siyempre, hindi na lang po natin tinuloy sa Panginoon, di po ba? Amen. Gusto ba ilan po sa atin dito gustong i-offer ang kanyang buhay sa Panginoon? Diba? Lahat tayo, no? Gusto natin na i-offer sa Panginoon ang ating pong buhay. So, mga kapatid, sa aking pong pagpapasimula sa kudigo ko, sabi ko po dito, bilang mga Kristiyano, diba? Ang pag-aalay ng ating buhay sa Diyos, ay isang natural, dapat isang natural na tugon sa kanyang walang hanggang kabutihan. Di po ba napakabuti ang ating pong Panginoon? Amen. So, dahil mabuti po ang ating Panginoon, wala po sigurong dahilan. Wala po akong nakikitang dahilan para hindi po natin ibigay sa Kanya ang ating pong mga buhay. Amen po. Dapat po, walang question, wala pong dahilan, wala pong reason para hindi po natin ibigay ang ating buhay sa ating pong Panginoon, kapatid. So, kanina po, binasa ng ating pong MC, ang ating pong teksto sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Ang sabi po niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Wow, ito pong talatang ito, grabe po, ipinakita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo ang biyaya po ng ating pong Panginoon. At yung kanya pong paglalarawan sa kanyang biyaya, ang sabi niya, masagana. Amen po. Ano pong kapag kailarawan natin yung masagana, paano po yun? Kumbaga sa tubig po, dito po sa Barangay Pew, makakarelate po siguro kayo dito kung ang pag-inag-uusapan po ay tubig. Bakit? No? Alam po ba natin yung papatak-patak lang na ganoon? Anong ibig sabihin?
Di ba? Kumbaga parang ano yun. Ano ba naman ito? Katipid naman. Di ba? Papatak-patak. Baring iniisip po ninyo, kailan kaya yung masaganang tubig? Di ba? Yung masagana po talaga naman po, kapag bukas mo ng pusit mo ng ganun, talagang yung naririnig mo talagang yung gumaganon baga, yung mayroon pong pressure. Kumbaga. So mga kapatid, alam po ba ninyo, ang biyaya ng ating pong Panginoon ay masagana. Talaga namang, kumbaga, nag-uumapaw. Kung ilarawan natin ito sa tubig, talaga naman pong bubusok. Yung biyaya ng Panginoon, ibang klase, napakatindi. Ano po? Ako'y namamanhik sa inyo. Si Pablo po ay nakikiusap. O ang ating Panginoon, nakikiusap sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Anong sabi po niya? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal, kalugod-lugod sa Kanya. Bakit? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Po? Ano po ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Una po, siyempre, ihandog po natin. Sabi po ng ating Panginoon, ihandog po natin ang ating pong mga buhay. Ano po? Ano pong yung kapag inandog po natin ang ating buhay sa Panginoon, ano po ang nararapat? Ano po? Na maging kalagayan ng buhay po natin kapag inihandog natin ito sa Panginoon. Ang sabi po, buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ulitin ko po at idinidiin. Kalugod-lugod, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Amen po. And yung verse 2, ang sabi niya, tuloy po natin, huwag kayong umayon. Ha? Ang sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng bundong ito. May halimbawa dyan eh. Alam po ba ninyo kapag ka nasa ilog ka, ako naranasan ko po na sa ilog dyan, sa Kamalig. Wala pang Kamalig noon. Lumipat kami dyan, umuulan. Nakakatakot pala dyan. May pwersa ang tubig. Opo. At napakahirap po na yung kapag kakontrahin mo yung tubig, talaga namang i-ano kanya. I-aanod kanya. Ano po? Imaginin po natin ngayon sa takbo ng mundo. Ano po? Itang kumontra ka sa agos, napakahirap po. Mahirapan ka. Kaya po, kung baga sa tubig, anong gagawin mo para hindi ka mahirapan? Magpapatianod ka na lang. Sasabay ka sa agos, kumbaga. Alam mo, sa literal na sitwasyon katulad noon, opo, okay lang. Ano po? Pero alam po ba niyo sa spiritual, hindi po dapat ganon. Opo, hindi po dapat ganon ang maging turing po natin. Ano? Hindi po tayo dapat makisama. Ano po? Okay lamang na tayo ay makisama. Huwag lamang, ano kasi? Bilisan natin. Apo, tayong makisama. Ano? Bakit? Lalo na sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon, masama ang takbo ng mundo. Bakit kaya hindi ko na nasasalubong si Satanas? May Kristiyanong nagtanong, bakit kaya ang tagal ko nang hindi nakakasalubong si Satanas? Oo nga, bakit nga kaya? Nabalo, kasama niya pala. Kasabay na niyang naglalakad. Giget po ninyo yung point, kapatid? Huwag tayong makisama o makisama. Pwede lang yung na-atyuta mo ka. Habang nandito tayo sa mundo, hindi natin pwedeng hindi makasama eh. Ano po? Hindi pwedeng hindi natin makita. Alam po niyo, may mga tao masyadong extreme. Ang dami pong mga ipinagbabawal nila. Ano po? Yung punto na, huwag kang makikinig ng mga music na ganyan. Hindi maganda. Ano?
At huwag ka rin magsya-shampoo ng ganyan. Yung, alam po ninyo nung araw, ano po, yung Safeguard. Alam po ba ninyo kung sinong may product niyan? Safeguard. Sinong may product ng Safeguard? Proctor, ano? Proctor and ano? Bahala na po, hindi ko nababanggit. Naka-record, hindi ko mabagkas, mabigkas. No? At ang sasabi nila, hindi raw maganda yung ano diyan, may ari po niyan. Ano po? Ngayon, Pastor, ano po yung maganda? Yung product na, alam, sino may product ng Sunsilk? Unilever. Yun daw ano natin. At kung magkukulgit, ay magtututpaste po tayo, no? Huwag yung ano, dapat pinipili po natin yung Colgate. No, bakit? Kasi Christian daw. Di ba? At kung magbigay yan, alam po ba ninyo yung kwento ng Colgate? Kapag ka nagkakaloob po, hindi po yung 10%, binalitan niya yung 90% sa Panginoon, yung 10% daw yung sa kanya. Ganun katindi ang Colgate. Kaya naman po, ang Colgate po, sumikat ng gusto yan. Sabi ko nga, minsan nabanggit ko na rin po ito, yung puntong kapag ka bumibili ng toothpaste, pabili nga po ng Colgate, yung pong Maxam, yan, pabili po ng Colgate, yung close-up, yung mga ganun, lagi nababanggit po yung Colgate. Di ba? Pero, tama ba yun? Parang mali, ano? Ganun po yung nangyari sa kasikatan po ni Mr. Colgate. Di ba? Gusto niyong sumikat din. Gayahin po ninyong ni si Colgate. Di ba? Yung ganun kanti. So, mga kapatid, Romans chapter 12. So, ang sabi po niya, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Gusto ba nating malaman yung kalooban ng ating Panginoon at talagang ganap? Mamaya po, makikita po natin. So, ipinapakita po sa atin ni Apostol Pablo na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga ritual. Katulad nito, itong mga ritual na ginagawa natin. Ritual po ito kundi sa pamamagitan ng buhay na iniaalay sa Diyos. Amen po. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos dyan? Amen. Hallelujah. So, ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang mga biyaya at tapat na pag-ibig ang nag-uudyok sa atin na magbigay ng ating sarili bilang handog na kalugod-lugod sa kanya. Diba? Ipinadama po niya sa atin, binigyan tayo ng kanyang biyaya. Meron bang dahilan? No po? Para hindi nating ibigay sa kanya ang ating pong mga buhay. Kaya sabi nga, ang kagandang loob na yan, yun ang nagtutulak sa atin. Nagpapatulak naman po ba tayo? No? Nagpapatulak naman po ba tayo sa mga kabutihan na yan? Ang buti ng Panginoon, napakabuti niya sa akin. Ano ngayon? Diba? Ano ngayon? Napakabuti ng ating Panginoon. Handog natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen po. Ihandog natin ang ating Panginoon. Ihandog natin ang ating mga buhay sa ating pong Panginoon. Sabi ko nga, sa ating pong pagbulay-bulay, sa umagang ito, 3 points po lagi. Siyempre po, 3 points lagi. Tatalakayin natin kung paano ang kabutihan ng Diyos ang nagtutulak, nag-uudyok sa atin na mag-alay ng ating pong buhay at kung paano ito nagdudulot ng tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Opo, alam po ba ninyo, naniniwala po ba kayo na kapag ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoon, mababago ang iyong buhay? Maliwanag po, if any man be in Christ, he is a new creature. The old has gone and the new has come. First point po tayo. Ano pong sabi sa first point po natin? Ang kabutihan ng Diyos ang nagtutulak sa pag-aalay ng buhay. Parang inulit ko lang po. Ang sabi ko niyan, ang kabutihan ng Diyos ay walang hanggan. Amen po ba? Hindi po nagtatapos ang pag-ibig ng ating pong Panginoon Diyos. Ang kanyang kabutihan. Walang hanggan. Ano po? At hindi matitinag. Ang kabutihan ng Diyos
ay makikita sa kanyang mga biyaya at pag-aaruga sa atin. Amen. Alam po ba ninyo kung ilarawan po yung, kapag ilarawan po natin yung pag-aaruga sa atin ng Diyos? Grabe po. Parang ang balikan po natin, aaralan natin kung paano po inaruga ng ating pong Panginoon Diyos ang bansang Israel. Ang bansang Israel po, napakaliit na bansa. Napakaliit po na bansa ang Israel. Pero tignan po natin, bakit hindi hindi ko naman sinasabing hindi natalo ang Israel. Maraming beses po na natalo ang Israel. Inalipin nga pa po siya ng 70 years sa ibang bansa. Dinala po silang bihag po doon. Pero hindi nangangahulugan po na ang bayang Israel ay talong-talo na. Ano po? Niluloob lang ng ating pong Panginoon Diyos na sila ay matalo. Just yung punto na to discipline them. Bakit? Kasi po ang bayang Israel, naging masyadong matigas ang kanilang mga ulo. Ano po? Kaya alam po ninyo, kanila pong sa pagiging matigas po ng ulo ng bansang Israel, dinisiplina sila ng ating pong Panginoon. Apo, dinisiplina sila. Pinahintulutan ng ating pong Panginoon Diyos na masakop po sila ng mga ibang bansa, ng ibang lahi. Ano po? Hindi doon po sa punto na gustong ipakita ng Panginoon na mas mahal ng Panginoon itong sumakop sa kanila. Hindi, discipline them. Ano po? At sila po ay naghirap ng matinding paghihirap talaga. Ano po? Hanggang sa dumating po yung sitwasyon na sabi ko nga, yung mga lera po nila, yung mga pangtugtog po nila sa pagpupuri sa Panginoon, ay ayaw na nilang gamitin at isinasabit po nila sa mga punong kahoy. Bakit? Kasi nga po ang ipinapatugtog sa kanila ay yung mga tugtugin ng kanilang kasawian. Kau ba naman, tutugtog ka ng kasawian mo? Parangalan mo yung mga sumakop sa iyo. Gagamitin mo yung mga panugtog dapat sa Panginoon. Napakahirap po nun. Ano po? Natatalo din po ang Israel. Pero, yung punto na sandali lamang, kapag ang bayan ay nagsisi, muli po silang itinataas ng ating pong Panginoon. At hanggang po sa panahon natin ngayon, nakita po natin, na po, sino sa atin dito nakarinig na ng the 6 days war? Di ba? Ang nakalaban po ng Israel is yung Middle East. Ano po yung Middle East? Yung yung nakapalibot sa kanya na napakalalaking mga bansa. Nandyan ang Iraq, nandyan ang ano kasing pangalan nito? Ang Egypt, nandyan ang Saudi, nandyan ang Iran. Ginara po nila ang Israel. Natalo ba sila? Nanalo. Nanalo sila. Malaki ba ang bansang Israel? Ulitin ko po, malaki ba ang bansang Israel? Napakaliit po. Kumbaga, sabi ko nga, ang paglalarawan ko dyan ay ang Israel ay isang butil ng balatong. Alam po na yung balatong, munggo, sa gitna po ng bilao. Yung bilao po ang kalaban nila. Ang Israel po ang munggo. Ganun po ang paglalarawan po sa Israel. Malaki ang Israel, maliit. Maliit. Nananalo sila sa digmaan, nananalo po. Actually po ngayon, talagang kita po natin. Pero ang sabi ko nga, ito, dumadating yung panahon na ito po, masyado pong masyado buntok. Ano po? May panahon na, niniwala po, darating ang panahon na itang pong disiplina. Didisiplinain po sila ng Panginoon. Luis, bago nga ba nakwento ito? Balikan ko po ang ating punto. Ang sabi, ang kabutihan ng Diyos ang nagtutulak sa pag-aalay ng buhay. Ang kabutihan ng Diyos ay nakikita sa kanyang mga biyaya at pag-aaruga sa atin. Opo, yung pong pag-aaruga ng Panginoon sa kanyang bayan. At kasama po tayo doon. Ano po? Inaaruga tayo. Sa bawat sitwasyon na mayroon tayo, marahil, kapatid, ang sitwasyon mo ngayon napakahirap. Pero hindi mo lang alam
nandyan ang mata ng agila na nakatingin sa iyo. Hindi agila. Nandyan ang mata ng Panginoon, natingin po sa atin. Alam niya ang sitwasyon mo. At sabi ko nga, God is in control. Kontrolado niya yan. Yung mga sitwasyon mo ngayon, minsan parang hindi mo nauunawan. Bakit kaya nangyayari sa akin ito? Bayang Israel po, bakit nangyari sa amin ito? Alam po ba ninyo, 70 years na nasakop sila ng ibang bansa. Isipin mo yung gaano po kahirap nun. 70 years. Namatay na yung mga ninuno po nila na kanilang nakapure mula nung unang araw na nung dalhin sila sa ibang bansa. Ano po? Namatay na sila. Ang natira na lamang ay yung anak po nila. Yung mga anak ng kanilang mga anak. At napagtanto nila, marahil nagtanong po sila, bakit nangyari sa amin ito? Ito pala yung dahilan, nagkasala ang aming mga magulang. Pero, purihin ng Diyos, sa kabila ng pagkakasala ng mga magulang, nandun pa rin yung pagkukup ng ating Panginoon. Kita po natin, tignan po natin, ang ating pong Panginoon, higit pa sa inahing manok, na kung saan, alam po ba yung inahing manok, kapag dumadating po yung agila o yung pong uwak, talagang nandun po. No? At ipinaglalaban niya yan, ipinagpapatayan po niya, kapag may ulan, nandun po na nilulukuban po niya, higit sa manok na ito. Baba mo naman ang ilustrasyon na ito. Pero sabi ko nga higit, ang Panginoon, kaluguran na katamo. Sabi ko nga, inaaruga po tayo ng ating Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga, ito ang nagtutulak sa atin na mag-alay ng ating buhay bilang pasasalamat at pagpapakumbaba sa kanyang kagandahang loob. Psalm chapter 34 verse 8, ano pong binabanggit po niya doon? Sa pagsasalin po ng King James, ganito po yung sinasabi niya. Sabi po niya, inyong tikman. Sa English po, taste. Yung pagkaka-English po dyan. Inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Amen po. Mabuti po ang Panginoon. At mapalad, sabi po niya, ang tao na nanganganlong sa Kanya. Gusto mong maging mapalad? Pakanlong ka sa Panginoon. Opo. Bigay natin sa Panginoon. May mga patalastas noon na mga bangko, yung mga, tawag nila doon, alam po ba niyo yung cap insurance? May mga patalastas dyan, sabi po, yung gumanon siya, matibay na sandigan na. Hindi ka mabubuwal, matibay na sandigan. Pero alam po na nangyari sa cap, lahat na buwal. Hindi na pakinabangan. Ba? Kapatid, meron pong matibay na sandigan na hindi nabubuwal ng ating pong Panginoon. Amen. Ano mang sitwasyon mayroon ka, si Jesus ang sandigan. Kasi yung kanta na yan, si Jesus ang sandigan, hindi nagigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi nagigiba. Ano kasi yung tuloy nun? Ano ba? Kasintatag ng kabundukan, hindi nagigiba. Salamat, Sister Micah. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Praise God! So, sabi po, tikman inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, kapatid. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. At sa kanyang kabutihan, sabi niya, mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Praise God, hallelujah. Sabi ko po dito, mga kapatid, ito yung hamon ko po sa bawat isa. Kapatid, laging tandaan na bawat biyaya at magagandang bagay sa ating buhay ay mula sa Diyos. Sana po tandaan po natin yan, kapatid. Tandaan sana natin ito. Laging tandaan ng bawat biyaya, magagandang bagay sa ating buhay ay mula sa Diyos. Oo nga naman. Huwag po tayo magmalaki, kapatid. Ano po?
Alam ba ninyo, lahat ng bagay na mayroon tayo, kung babasihan po natin ang salita ng ating Panginoon, walang atin. Yung ginagamit po na termino dyan, no? Yung mga bagay na mayroon ka ngayon, ipinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon Diyos yan. Kaya huwag kang magmalaki. Oo? Amen po. Tama po, dapat magmalaki. Pagkus magpakumbaba po tayo. Panginoon, sabihin po natin, manalangin tayo. Panginoon, salamat po. Kung di dahil sa iyo, wala sa akin ang mga bagay na ito. Amen? Napakasarap po nito. Amen? Mula sa kaligtasan hanggang sa mga simpleng biyaya, araw-araw ay mula sa Diyos. Naalala po ba ninyo, yung binabanggit ko na, no? Hindi, maging po yung kaligtasan natin. Hindi natin alam, nanganganib ang buhay po natin. Pero because of His protection, yung kanya pong, yung kalingan niya, yung pag-iingat po niya, mapanganib po yung susuungin po natin, yung pupuntan natin, yung direction po natin. Pero dahil po sa kanyang pagmamahal, minsan nangyayari ating kang akalingwan. Kaya kung minsan, huwag tayong minsan po, yung inis na inis po tayo, may mga pangyayari po sa buhay po natin na, sa ating pong pagmamadali, ating tangakalingwan. Ang nangyayari po, bumabalik tayo, inis na inis, nakalimutan ko. Sana, kung hindi ko nakalimutan yon, nandun na ako. Akala mo lang yon. No? Papaano kung kaya nangyari yun, kaya nakalimutan mo kasi gusto kang ilihis ng ating pong Panginoon sa disgrasya. Di ba? Naalala po ninyo salita ng ating pong Panginoon sa Thessalonica? Ano kasi binabanggit ng aklat ng Thessalonica about sa mga pangyayari sa buhay po natin? Yes. In everything, give thanks. Ano po? Na-delay ka? Ano po? Hindi ka nakarating sa oras? Na yung hindi naman sinasadya, huwag natin kunin doon sa Filipino time. Pasalamatan mo na lang ang Panginoon. Bakit? Siguro, maaari. In a positive thinking, kapatid. Tignan po natin yung positibo. Papaano nga? Kung napunta ka, mayroon palang babangga sa'yo doon kung halimbawa nakasasakyan ka. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Mabuti po ang Panginoon. Kaya nga, sana po yung ating pong pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. Bilang pagsamba, kapatid, ialay po natin. Sana po walang maging dahilan sa atin, walang question sa atin na hindi po natin ibigay sa Kanya ang ating pong mga buhay. Salamat po sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. Naniniwala kaya tayo nandito dahil gusto po nating ibigay ang ating mga buhay sa Panginoon sa ating pong pagsamba ngayong umagang ito. Amen. Praise God. Amen, amen, amen. So, kapatid, pangalawa, darako po tayo sa pangalawa. Ang pag-aari ng buhay ay isang pagsamba. Inulit ko lang, naunaan ko, pagsamba. Sabi ko, handog. Binanggit sa ating pong teksto yung inyong ialay bilang handog. Ginamit pa po yung buhay, buhay. Huwag nating ihandog yung patay. Kumbaga, kailan nating dapat ihandog ang ating buhay sa Panginoon? Dapat, kung pinag-uusapan po yung paghahandog, dapat yung the best. Yung masigla tayo, hindi po yung panahon ng uugod-ugod. At lalong higit sa lahat. Paano mo ihandog ang buhay mo? Patay ka na, di ba? Wala na. Habang malakas pa po tayo, kaya po natin magparito, ibigay na natin ang ating buhay sa Panginoon. Hindi yung, saka na lang. Busy. Saka na lang. Kaya ang Panginoon, kung minsan humihiling ka sa Kanya, may mga ipinapanalangin ka. Huwag ka nang magtaka kung ang Panginoon kung minsan sumasagot din, saka na lang. Saka na lang din. Bakit? Mahilig ka sa saka na lang .
So, kapatid, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng awit. Kanina umawit po tayo, sabi ko ang sarap umawit sa Panginoon. Hindi lamang po sa pamamagitan ng awit o yung pong pananalangin po natin. Kailangan ito. Kundi sa pamamagitan ng buhay na iniaalay sa Kanya. Bawat aksyon, yung pong aksyon po natin, yung decision po natin, hakbang ng ating buhay, isang pagkakataon na magbigay galang sa Kanya. Yung mga ginagawa po natin ay dapat po napakaganda na gagawin po natin ito sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Kaya may verse tayo dyan eh. Talaga, Pastor, may verse po kayo? Opo, mayroon tayong verse dyan. Anong verse po ninyo, Pastor? Ito po. Ano kasing verse natin dyan? Yung 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ano pong sinasabi? Kaya kung kayo'y kumakain, umiinom, sabi ko nga ba umiinom. Hindi, umiinom ng tubig at soft drinks. Ano yung ibig kong sabihin? Kaya't kung kayo'y kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Do it all for the glory of God. Gawin daw natin. Nanggawan mo bukas, kapatid. Anong gagawin natin mamaya pagkatapos ng service natin? Ito, ngayon sumasamba tayo sa Panginoon. Tapos ng pagsamba. Okay na yon. Kapatid, hindi po nagtatapos sa worship po natin ngayong oras na ito, ang pagsamba natin sa Panginoon. Sabi nga ng binasa po natin, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikakaluwalhati ng ating pong Panginoon. Paano po yun, Pastor? Paano po yun? Lagi mong ipinapasakop sa kalooban ng Panginoon. At napakahalaga po dito yung pag-pray. Lord, i-bless po niyo itong gagawin kong ito. Sana ikaw yung laging mapapurihan dito, maparangalan. Not me. Not me. Ano yung mga tagumpay po natin, kapatid? Yung mga success po natin sa buhay, in life. Ano po? Hindi naman yan dahil sa magaling ka eh. No? Magaling ang Panginoon sa buhay mo. Oo. Kung wala yung karunungan ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa'yo, wala naman eh. Opo. Kaya nga po yung pagsamba, dapat po hindi po isang bigat sana. Yung kabigatan po natin, kundi isang kagalakan ang pag-aalay ng ating buhay kay Kristo. Hindi po dapat isang pasanin, kundi isang kagalakan. Yung pagsamba po natin sa Panginoon, ay, linggo na naman. Kabilis naman ng araw, parang Lunes lang kahapon. Linggo na naman na kasi. Parang yung linggo, parang mabigat. Parang mabigat. Ilan sa atin dito, na kapag paggising kaninang umaga, wow, tuwang-tuwa. Masigla na bumangon. Pupurihin ko ang Panginoon ngayon. Di ba? At masaya siya na, hindi yung mga damit dito na. At ito pang tip ko sa iyo, tip ko sa inyo ito. Alam po ninyo kung bakit ko minsan po, may nagsabi nga sa akin, Pastor, lagi kang nakakurbata. Mahilig akong magkurbata niyo. Dati naman hindi. Ano po? Minsan lagi akong yung iba nga nakapantalon lang na yung maong, parang gusto ko rin eh. Magtataka kayo siguro kapag ganun gawin. Yung marami po sa mga kaibigan kong pastor, ako lang siguro yung yung lagi nakaganito yung damit, yung slack, ano tawag dito? Lagi ako, napapansin po ba ninyo yung ganon? Pero binibigyan ko ng kapahulugan yan. Kung minsan po, maaaring sa tingin ninyo, ganon yung suno ni pastor, parang hindi maganda. Pero alam po ba ninyo, sa akin gandang-ganda na ako. Opo. Bakit? Bakit si pastor naka-spooting? Salitang spooting. Spooting ba yon? Yung doon? Bakit nakapurma si pastor?
Kasi gusto kong ipakita na yung aking gagawin mahalaga. Opo, gusto ko na, yung aking pong, yung pupuntahan ko kasi, ipinapakita ko yung kahalagaan nito. Amen po. Yung pagsamba natin sa Panginoon. Amen. Kaya, dapat po ibigay po natin yung the best po natin. Amen po. Ipakita po natin, hindi lamang sa ating po mga puso, even po doon sa panlabas. Pero ano naman, siyempre kung talagang wala din naman. Pero at least po yung pinaka-the best mo, binibigay mo sa Kanya. Amen po. Amen. Hindi po kasi basta-basta yung ating pong sinasamba sa Panginoon. So, ibigay po natin yung the best po natin. Amen po. Parang nagbalik po ako. Ang sabi ko, hindi huwag sanang maging bigat sa atin. Ano po? Yung pasanin. Ano po? Yung ating pong pagsamba sa Panginoon. Kasi nga, napakabuti ang Panginoon. Kaya ba natin bayaran? Hali po, hindi po natin kayang bayaran. Yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Maging po ang sarili nating buhay mismo. Kapag kukwentahin po natin, magkwentahan po tayo doon sa kabutihan ng ating pong Panginoon, sa mga ginagawa natin, kulang, maging po ang buhay po natin, hindi po natin kayang bayaran. Kaya nga, habang ito, malakas pa po tayo, kaya pa po natin, sumamba tayo sa Panginoon, magpuri po tayo, bigay natin ang ating the best, bigay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Hindi po doon sa, kung kaya ko pa sanang maglakad, sisimba sana ako, pastor. Pero nung malakas siya, laging iniimbita, ayaw. Laging mayroong dahilan. Diba? Diba? May mga ganoon. Pero minsan may nakakausap tayo. Ay, kung kaya ko pang maglakad, pupunta talaga ako, pastor. Alam ba ninyo yung ganoon? Nakarinig na po ba tayo ng ganoon? Nakarinig na ako ng ganoon. Kaya nga, sabi ko nga, daldal na po yan, balo ko na yan. Kapatid, ito tandaan po natin ito. Sa bawat araw na lumilipas, maganda po na may tanong po natin sa ating po mga sarili. Pakinggan mo ito, kapatid. Paano ko may papakita ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay? Pagsamba, tandaan po natin. Paano natin may papakita ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay? Ano po? Maganda po kasi sa pagsamba po natin sa Kanya, maganda po na masuklihan po natin ito. Ano po? Kung hindi man po yung pinaka-the best, pero kailangan po ito, mga kapatid. Actually, yung kaya po natin, gamitin ko po yung salitang kaya po natin. Actually po, hindi po hinihingi ng ating pong Panginoon Diyos yung mga bagay na hindi kaya. Ang hinihingi sa atin ng ating pong Panginoon, sa ating pong pagsamba sa Kanya, ay yung pong kaya po natin. At alam ko, ito pong una na babanggitin ko po sa inyo, lalong-lalo na po ngayon, isang linggo na lamang po, Christmas na. Amen? December na. Ano po? Isang... Dahil nagpapatawa lang nyo, natawa kayo. Ako mo po ito. Isang linggo na lang, December na. Maglalas Sunday na po tayo sa linggo. Tama ba ako? Maglalas linggo na tayo, ang bilis. So, ang sabi ko po dito, pumasakit ini. Paano po natin may papakita ang kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay? Yung pagiging maawain. Opo. At pagpapatawad. Narinig niyo po? Ulitin ko po. Yung pong pagiging maawain. Maging maawain po tayo. At yung pong pagpapatawad. Sino sa inyo dito ang mayroong nagawan ng hindi maganda?
Hindi, nilalagay mo pa sa puso mo, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Kailanman sa aking buhay. Magbigay ako ng babala dyan. Sabi po ng salita ng Panginoon, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kita patatawarin. Hindi ako ang may sabi niyan. Ang salita po ng ating pong Panginoon. Hindi salita ni Pastor Doming yun. Salita po ng ating pong. Pastor, anong ibig po ninyo sabihin dun sa pagiging maawain? Kapatid, ang dami pong naawa. Kayo na, alam ko po naaawa rin kayo. Kapag ka nakakakita po tayo ng mga taong kaawa-awa, naaawa po tayo. Pero sa iyong pagkaawa, ng gewa mo, kapatid. Di ba? Kung minsan, naawa ka pero anong ginawa mo? Di ba wala? Gusto ng Panginoon. Hindi naman lahat, po. Hindi naman lahat. May mga tayo, no? Mga Kristiyano, umaaksyon, po. Yung kaawa-awa ay may ginagawa. Meron siyang ginagawa. Kapag nakita niya yung kaawa-awa. Ito yung hamon ng ating Panginoon sa bawat sa atin. Na po, ipakita po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay sa pamamagitan po ng pagiging maawain at siyempre po yung ating pong pagpapatawad, ibigay po natin ito. At ano pa, pangalawa po, pagpapakita ng pagmamahal sa iba. Parang ganun din po yung awa. Pagmamahal, love. Alam po, napakalalim po yung love. Ang ibig sabihin po ng love. Ang kabutihan po ng Diyos, gusto kong ilarawan yung pagmamahal po ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay makikita sa Kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. So, ang hamon po dito, tularan natin siya sa pagpapakita ng pagmamahal sa ating pamilya, siyempre, sa ating kaibigan, sa ating pong mga kasama sa trabaho. Maganda po na maipakita po natin yan. Kapatid, yung pagmamahal po natin. Mahal po ba natin ang ating mga pamilya, kapatid? Siyempre po, Pastor, tinatanong pa ba yan? Given na ba yun? Obvious. Sino ba namang tao, Pastor, ang hindi nagmamahal sa pamilya? Di ba mahal natin lahat? Kaya nga, kung talagang mahal natin ang ating po mga pamilya, huwag tayong papayag na hindi natin sila makasama sa gawain ng Panginoon. Amen po. Kailan natin sila, ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Di ba alam natin na ang wala sa kamay ng ating pong Panginoon, muntala o impyernos? Kung talagang mahal natin sila, huwag tayong papayag, kapatid. Huwag tayong papayag na muntala impyernos. Impyerno. Bagkus, ibahagi po natin ang salita ng Panginoon or imbitahin po natin din. Pastor, hindi ako marunong magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi ka pala marunong, di mag-invite ka. I-invite mo sila. Napakalaking tulong po yun. Napakalaking bahagi po yun. Yung yayain mo sila. Kuminsan po, nagtataka sila hindi lang ninyo alam. No? Kuminsan nabibless sila sa iyo. Ay, mula nung si kapatid kakaiba ngayon. Si kuya, si ate, yung anak ko kakaiba ngayon. Bakit kaya? Ano kayang nakain nito? Mula nung nagsimba doon ang bait. Bait na. Kailan kaya niya ako imbitahin? Di ba? Hinihintay pala, imbitahin mo, hindi, wala kang imik. Kailan kaya ako imbitahin? Kapatid, nuulit ko, huwag tayong papayag na tayo lang. Amen po. Pwede bang palapakan natin ang Panginoong Diyos dyan? Hallelujah. Darako na po tayo sa last but not the least. Number 3, ang pag-aalay ng buhay ay magdudulot ng pagbabago. Change life. Change life. Bagong buhay. Ano po? Ito, palagi pong idinidin dito. Kapatid, hindi nakakayang maging born again. Sabihin mo nga sa katabi mo, born again ka na. May na. Pag-iulit niya, sabihin mo sa katabi mo, born again ka na.
Mahina pa rin. Sigawan mo. Alam po ba ninyo, nakakilala sa ating pong Panginoon, mayroon siyang new status in life. Oh, mayroon siyang bagong estado ng buhay. At yun ang pagiging born again. At ang pagiging born again na ito ay yung pong ikaw ay anak ka ng Diyos in spiritual. Anak ka ng Diyos, anak tayo ng Panginoon. Amen po. Kaya wag tayo maiya, kapatid. At ang nang kay Kristo, mayroong pong bagong buhay. Kaya nga sabi ko, ang pag-aalay, kapag inaalay po natin ang ating pong buhay, ay nagdudulot po ito ng pagbabago. Pastor, mayroon akong nakikita, yan naman. Yan naman. Paano kaya hindi pa niya iniaalay ang kanyang buhay sa Panginoon? Huwag ka na magtaka. Amen. Yung nakikita mo, hindi pa niya inaalay ang kanyang buhay sa Panginoon. Amen. Gusto po natin talagang makita yung pagbabago sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Sinasabi ko, tiyak. Kaya nga may verse tayo dyan, Philippians o Pilipos. Basahin ko pa ito. Ang tunay na pag-aalay ng buhay sa Diyos ay nagsisimula sa pagbabago ng ating pag-iisip. Change ng mind. Hindi natin kayang maglingkod sa Diyos ng tapat kung ang ating isipan ay puno ng tinatawag na worldly desires. Amen. Hindi po yan, ano? Kaya nga, dapat, yung una po natin binabanggit kanina, ialay po natin ang ating pong mga buhay. Banal at kadugod-lugod sa Kanya. Kaya Philippians 4:8, sa wakas, mga kapatid. Wow, parang ganito. Wow, sa wakas. Ang sarap kaya. Sa wakas, mga kapatid. Oh, tayo mga Kristiyano na, di ba? Mga mananampalataya. Di ba, alam po niyo yung pagiging Kristiyano, dapat excited po tayo, dapat masaya po tayo. Wow, sa wakas. Mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip. Ano po? Yung mga sa atin po ng mga Kristiyano, dapat po maging laman ng inyong isip, ang mga bagay na karapat-dapat. Oh. Kailangan po bang explain po natin ang mga bagay na karapat-dapat? At sabi niya, kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yun po dapat ang maging laman po ng ating pong mga isip. Ano po? Gusto nating maging kapuri-puri sa ating pong Panginoon. Dapat po ang maging laman ng ating pong mga isip ay yung mga kapuri-puri. Nakakalungkot po ito. Kung minsan po, alam po yung gawang mabuti po, kung minsan po, nakakalungkot, bahal mo, walang impact. Sa balita na lang, ang gawang mabuti malalakwan nyo. Sa balita, pansinan po nyo ito, yung gawang mabuti na pag-iwanan. Pero yung mga gawang pagpatay o kung ano-ano paman, mga pagpapasabog, grabe kasikat, scoop. Nakakalungkot po, gawang mabuti. Paano niyang pastor, nahuli pala yung gawang mabuti. Kapatid, hindi na nangangahulugan na yung kabutihan, malalakwan niya, napugawan. Ali po. Kapag ka nanahimik ang kabutihan na nangapin po, kanino kasi narinig yung kapag ka yung ilaw po nilalapit mo sa dilim, lumalayo po yung ilaw, ilapit mo sa dilim, lumalayo ang liwanag, ilapit mo yung dilim, lumalayo po ang dilim. Parang hindi malinaw Kapag ka inilapit mo yung liwanag sa dilim, lumalayo ang dilim. Sana po maging liwanag po tayo. Ano po? Sa pamamagitan ng paggawa po ng tawag dito, karapat-dapat. Kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Sana po, yan, gawin po natin.
sa pagbabago ng ating pag-iisip, matututunan nating makilala ang kalooban ng Diyos para sa atin. Pastor, ano yung matututunan natin kapag ka nagbago po yung isip natin? Ayan yung ating teksto kanina. Mababatid po natin yung kalooban ng Diyos. Mababatid po natin yung kaaya-aya. Mababatid po natin yung perfect will of God. Ano pong susunod? Change your mind. Change your mind. Mag-iba na kayo. Ano po? Change your mind. Pagtanggap sa pagbabago sa ating buhay. Habang tayo ay lumalago sa pananampalataya, alam po nyo, ang Diyos po, magpapakita ang Diyos ng mga bagong layunin. Magpapakita po ang Diyos po ng direksyon sa ating pong mga buhay. I-guide ka kasi, i-guide ka. Ang pagbabago ay isang patuloy na proseso na nagiging mas malinaw habang tayo ay lumalakad kasama po ng Diyos. Kapag lumalakad po tayo lumalakad ka kasama mo ang Panginoon. Tanungin ko po kayo, maliligaw ka ba? Ali po. Kasama mo ang Diyos. Kaya tayo po ng mga born again. Ano po? Ulitin ko hindi nakakahiya. Ang born again, mayroon pong change life, buhay na binago. Naalala ko po yung isang kwento. Para sa isang kabaryo. Sinabihan po yung leader namin, sabi, huwag kayong sumama sa mga born again. Puta, ma-born again kayo. Nakarinig po ba tayo ng ganoon? Huwag kayong sumama sa kanila, puta, ma-born again kayo. Tad, lais ko lamang pong ulitin, ang salita pong born again ay hindi po galing sa bibig ng ordinaryong tao. Katulad ko, yung salitang born again ay galing sa bibig mismo ng ating Panginoon. Pastor, nasaan ang talata po ninyo? Sa mga hindi pa po nakakaalam, John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya nga kung na-born again ka, pupunta ka sa langit. Hindi ako may sabi nito, ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Hindi po ba? Ang Panginoong Jesucristo mismo. Bilang pagtatapos sa ating pong application, ang pagbabago ay hindi palaging madali. Pastor, sabi ko na nga ba, hindi madali. Hindi madali ang pagbabago. Opo, ngunit, mayroon pong kasunod, ang Diyos ay palaging nariyan upang magbigay ng lakas sa iyo. Opo, sa totoo lang, kung sa sarili lang po natin, hindi natin kayang magbago. Opo, malapit ng Christmas, malapit ng New Year. Ilang kaya sa atin dito magpaplano? Uso pa ba yung New Year's resolution? Di ba? Ang dami nating sinusulat yan. Ito, sa sunod na, wag na akong ganyan. Ang dami nating sinusulat, Okay. Totoo, powerful. Ilang linggo. Pero pagkatapos nun, iyan na naman. Di ba? Balik sa dating ugali. So, sabi natin dito, ngunit ang Diyos ay palaging nariyan upang magbigay lakas sa iyo. Di ba? Sa ating patuloy na pag-aalay ng ating buhay sa Kanya, magbabago tayo sa Kanyang, magagaya tayo. Yung Kanyang imahe, yung Kanyang larawan. Sa totoo lang, ang tao po, pakinggan niyo ito mga kapatid, ang tao po na ang Kanyang buhay na kay Kristo, parang, ano po ba ninyo yung binabagi ng salita ng ating Panginoon? Nagiging karawarawan natin ng ating Panginoon. Opo. Yung katulad po ni Moses, 40 days and 40 nights kasama niya ang ating Panginoon sa bundok ng Sinai. Nung bumaba siya, hindi siya matignan ng mga tao. Bakit kaya? Hindi siya matignan ng mga tao. Yung kanyang mukha, bakit? Nagniningning. Nagniningning po. Nagniningning ng kalwalhatian ng ating pong Panginoon. Alam po niyo, kapag ang buhay natin na kay Kristo, nasa Panginoon,
Ang larawan. May mga tao po, ewan ko na naranasan na po ninyo ito. May mga tao po na kapag katitignan mo, ang bagsik, nakakatakot. Pero alam po nyo, kapag ka nagsalita po sila, mababanaag mo yung masasabi mo, "Pa, ang pagsik ng mukha ng taong ito, pero nung marinig mo, na-bless ka. Pagkakaiba. Ang bait pala." Ang Panginoon kasi nasa Kanya. Amen. Napakabait. Iba ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen po. Amen. Napaka ano po nito. So, sabi po natin, magiging mas mabuti tayong mga tao at mas taglay ang kanyang kabutihan. Amen. Sa akin pong pagtatapos sa conclusion, sabi ko po dito, kapatid, ang pag-aalay ng buhay sa Diyos, pakinggan natin na mabuti ito, ang pag-aalay ng ating buhay sa Diyos ay isang tamang tugon sa kanyang kabutihan. Di ba, napakabuti po ang ating pong Panginoon. Hindi ito isang pasanin. Ano po na tayo po'y mabibigatan, kundi isang kalagayan at pagkakataon upang maglingkod sa Kanya. Sa bawat hakbang natin sa buhay, ano po, makikita natin ang kabutihan ng Diyos at magiging saksi tayo sa Kanyang biyaya. Patuloy nating ialay. So, ganito ngayon, mga kapatid, patuloy po nating ialay ang ating sarili sa Kanya at sa paggawa ng mabuti. Mararanasan natin ang tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Kapatid, yung pamagat natin kanina, sabi po natin ay, Lord, I offer my life. Saan? Sa Kanya. Di ba? I offer my life to you. Kapatid, sino sa atin ang gustong mag-offer ng kanyang buhay sa Panginoon? Lahat tayong lahat. Kapatid, hindi tayo nagkamali sa pag-o-offer ng ating buhay sa Panginoon. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Tayo manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Father God. Hallelujah, hallelujah. Okay lang po ba? Ipikit po natin ang ating mga mata. Namnamin po natin ang presensya ng ating pong Panginoon. Oh, Jesus. At habang tumutugtog po ng instrumental ang ating pong mga musician, damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Yung kanyang kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Sabi ko nga kanina, hindi na po natin kakantahin, pero ipaalala po ang mensahe ng awit na kung saan ay kinuhanan po natin ang title na ito. Ang sabi po ng awit, Lord, I offer my life to you. Everything. Lahat, sabi po niya. Hallelujah, Jesus. Habang nakapikit po tayo at tinanamnam po natin ang kabutihan, kagandaang loob ng ating Panginoon, mananalangin po ako at sasamahan ko po kayo sa inyong pagtatalaga ng iyong buhay sa Panginoon. Hallelujah. Panginoong Jesus, sa oras na ito, nais po namin madama ang iyong presensya. Yes, Lord. O Holy Spirit, we welcome you. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Nakita po namin sa iyong mensahe ngayong umagang ito. Sa iyong kabutihan. Karapat-dapat lamang, Panginoon, na ikaw ay aming parangalan, handugan. Handugan ng mga handog na kapuri-puri, ganap at kasiyasiya. Panginoon, sa pagtatapos po ng mensahe ngayong umagang ito, bilang lingkod mo, nagtanong po ako sa mga kapatid, gusto ba ninyong i-offer ang iyong buhay sa Panginoon? Sumagot po sila, Amen. Panginoon, sa oras na ito, sinasamahan ko ang aking mga kapatid na nandito ngayon. Sama-sama kami, Panginoon. Ini-o-offer po namin, inihahandog po namin sa iyo ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon.
Hawakan mo ang buhay na ito. Patawarin mo kami sa aming mga naging pagkakamali, pagkukulang, Panginoon. Hayaan po ninyo na ang buhay po namin ay maialay po namin na kapuri-puri. Maging kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat. Panginoon, bilang lingkod mo sa oras na ito, nananalangin po ako sa bawat isa na nandito ngayon. Yakapin mo kami. Yakapin mo kami, Panginoon. Yakapin mo kami sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Ipadama mo po sa bawat isa ang iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon. Salamat po. Salamat. Thank you, Panginoon, sa touch mo. Salamat po. Thank you, Holy Spirit. Nananalangin din po ako, Panginoon, sa mga kapatid na nangangailangan. May mga problema sa buhay, Panginoon. May mga sakit, karamdaman. Help them, Panginoon. Pagilingin mo po sila. Bigyan mo po sila ng kapayapaan. Bigyan mo sila ng kagalingan. Nanalangin din po ako, Panginoon, sa mga kapatid na sa online. In Jesus' name, sa mga kapatid na may karamdaman o anuman ang kanilang kalagayan sa mga oras na ito, gabayan mo po sila, i-touch mo po sila. Dakilang kapangyarihan. Salamat po. Oh Holy Spirit, we welcome you. Salamat po, Panginoon, sa kilos mo sa amin ngayong umagang ito. Lord, bless everyone. Bless mo ang bawat kapatiran, Panginoon, at nakikinig po sa mensaheng ito. Salamat po. Purihin ang dakilang pangalan. Sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Ito pang aming panalangin. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po tayo. Salamat po. Salamat. Hallelujah. Tinatawagan ko po yung ating MC. Purihin po ang Panginoon sa mga salita po na naibahagi po ng ating pastor. At nawa po, bitbitin po natin sa ating paglalakbay, sa ating pagtaak sa ating buhay. Sabi nga po dun sa bridge po ng kanta ng Lord, I offer my life. Sabi niya, what can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living. And that's what we give to you, Lord. Sabi. Pero pati buhay po natin, hindi po natin pagmamayari sa ating Panginoon pa rin po. Lahat po ng tinatangkilik po natin, nagmula po sa ating Panginoon. At ngayon po, dumako po tayo sa pagkakaloob. Ngayon naman po, i-offer po natin ang ating ihahandog sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga finances. Alam po natin na ang lahat po ng bagay ay gagaling po sa ating Panginoon, sabi nga po ng ating pastor, no? At sabi po dito sa Acts 20 verse 35, it is better to give than to receive. Lagi po natin naririnig po iyon, no? Ang buhay po daw ay isang labanan, gaya ng isang boxing match, na kung saan po, sabi niya, it is better to give than to receive. Kapag pong mamiyeta mo po, magtagumpay tampo sa akin po itang pong laging mag-receive. Kaya pong suntok na po ng buhay po po. Yeah, it's better to give than to receive. Kasi po kaluguran nakatampo ng kaya katampong Ginoo. Nung tatanggap, sabi natin po, namano tampo, manak out tamo po po. Kaya mas manyaman po itang mamiyata mo po. Po. Kasi kaya katampong ginuburi na po, manyambot tamo po kembiye pong ay ni. Yan pong babaldog tamo kaya pong offering bag, po. E na naman po kailangan din kaya katamo pong Ginoo. Pero hindi pong kaya katamo pong iglesia kailangan nila po, po. Isaac po niyang inas pong Lord na i-offer pong Abraham. E na naman po kailangan pong ning kaya katamang Ginoo Isaac na paten po. Yung kailangan na po ng Ginoo itang ilalawin na po kang Abraham pong Matea po itang desire na po kayo ng puso na lalawin po pag din nakabang blessing ng Ginoo agyumebang ibalik kaya. Kasi po i-Abraham po inyad po inganak na po pero
anyarane pong pasibayan ng Ginoo. Agyume pang biye. Agyume bang ibalik keng Ginoo. Ngayon po, na naman po kailangan, Lord, iyay sa napaten ne po. Ita pong puso mo lalawin nung agyumeng paten itang desire mo kening puso. Makanyan mo rin po, rempera pong tatangkilikan tampo, reng are-receive tamo po. Yung lalawin na po ni Gunit, po kailangan tang pera. Ilalawin na po nung agyo tayong paten, kaya puso tamo itang, sabi napin, the love of money is the root of all evil. Alwa naman po rin pera, ito pong love of money. Kaya burin na po ng Ginoo, mate po kaya puso tamo po ito. Kasi po, po when God bless you, raise the standard of giving. May share na po dati po ini, nanungo ka rin, nung po anong binless na ka ng Ginoo, raise may tang standard of giving mo, may promote ka, dagdagan may, tang bibigyan mo king kaya katamo pong Ginoo. Alway tang raise the standard of your living. Ay, nana naman kayang paggawa ko. Ay, nano na naman itang kaya kaming puntalan, makanta po itang standard of living mo, burim kakatas siya. Pero dapat ang standard of giving mo, kakatas siya naman po. Sabi na po itang pakiramdaman ko, pag po kang binless na kang Lord, ikatas may itang kaya kang level of giving, alway itang bakod mo, yung kakatas mo, po. Kinatas mo na yung kinatas yung kaya kang bakod. Ibig sabihin na po, buri mo alone ka mo. Kasi in Diablo, makanita yan, na pong makanita nitang pekiramdaman ko pong linabas shampoo kayong kay ko po, newsfeed po. Pero po patang kay si Save Copy po, na pwede pong share tamo po po. Kasi po sabi na, pag binless na kang Ginoo, may kakatas simbakod mo nung lawakan me pa ing bale mo para share me ing pagpapala ng kaya katamo pong ginawa na. Kasi po, ang pagbibigay ay nanggagaling sa puso. Nagbibigay ang tao hindi dahil po sa laman ng kanyang bulsa. Nagbibigay ang tao dahil sa laman ng kanyang puso. Po, giving is not about a money matter, but giving is the matter of heart. Ngayon po, pacheck tala po rin puso tampo kaya katamo pong Ginoo. Manalangin tampo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ginoo, dakal pong dakala, salamat Lord, kareng salita mo Lord God na pehayag na po ng kaya kaming pastor Ginoo. Dakal pong dakala, salamat Lord, na minuna Lord, di ka pong mag-offer keng kaya ang life Ginoo, bang kanita mi ka buhay Lord God na walang hanggan Lord God, yung bawat metong kaya kami Ginoo. Salamat Lord, kareng salita mo nga rin ni Lord God na panghawakan nila po. At patuloy na i-bless siya po Lord God, yung kaya kaming pastor. Kaya pong buong pamilya Ginoo, ipamaningat mo Lord God, yung patuloy na anyarami po Lord God, nigawad mo Lord God, yung kaya kami pong pastor, yung kayang pamilya Ginoo, at yung bawat metong Lord God, kaya kami Lord God, na itsupungin ni Lord, ang puring kapatid may pong alapa Ginoo. Patuloy na Lord, pupuryan dakat pasalamatan God. Salamat Lord, kaya kang kabutihan. Salamat Lord, kaya kang katapatan. Salamat Lord, kaya kang kasapatan Lord God, na nang mo ka rin Aldo Lord God, para anas mo Ginoo, kaya kang lugod, karing bawat metong kaya kami. Para anas mo Lord God, kaya kang kapangyarihan. Para anas mo Lord, kaya kang miracle Lord God, yung bagot segundo ng kaya kami biya Lord God. Lord, ating times Ginoo na alang-ala Lord God kami Lord, ating times na may na kami po Ginoo. Pero Lord, salamat king kalakasan Lord God na manibatan kaya ka Lord. Ing aldodo Ginoo mo kaya po Papa Bren. Ing aldodo Ginoo at yung kaya kang lugod at katapatan Lord God na maapagpatuloy kami Lord God. Ulimbalo mi Lord God yung pag-asa mi Lord, ikamo po Lord. Dakal pong dakala salamat Lord king kaya kang lugod na alimagbayo Lord God. King kaya kang lugod Lord God na aldodo Lord God. Paranas mo, Lord God, ka rin kaya ang anak, Lord. Ang ngayon pong orasan ni Ginoo, dadalahin nila po, Lord God, offering malikom Ginoo. Lord, ari po rin kaya kaming biyaya, ari rin kaya kaming puso. Honor da ka Ginoo ka rin kaya kaming finances, O God. At kikilalanan mi Ginoo, gana-gana nga ni Lord God, many batangan kaya ka, Lord God. At marapat mong ibalik kaya ka Ginoo. At Lord, den puso mi nga rin ni Lord God, patuloy na siya satan mula po Ginoo.
maging karapat dapat la Lord God, king kaya kami pa mag-offer Lord. Maging ka rin kaya kami pong finances, oh God. Dakal pong dakala, salamat Ginoo. At patuloy Lord God, di ka pong lumingap Lord God, king pamilya ng Faith Assembly of God, oh Lord. At king bawat pamilya Lord God, na bubuo Lord God, king lugar ang ay ni Ginoo. Balo ko Lord God, di kang lumingap kaya kami Ginoo. Ikang mag-provide Lord God. Kikilala namin Lord God, ikang great provider Lord. At talakang bagay, aliagawa Lord God. Karing kaya kaming nasanin, kaya kaming puso Ginoo. Lord, pupurihan dakat masalamatan Ginoo. At Lord, din bawat puso Lord God, magkalob Lord God, patuloy na pagpalaan mo la po Lord God. I-bless mo la po Ginoo. Naan mang puntal na Lord God, ng kaya kaming gamat Lord God, maging pagpapala. Maging Lord God, din pong business the Lord God, din kapatad, din ka pong obra, din magaral Ginoo. Patuloy Lord God, ikang mayakit ka rin kaya kaming biye Lord God. Patuloy na magningning ka Ginoo, ikang magsalita ka rin kaya kaming biye oh God. At Lord, patuloy na dadalangin mo Lord God, Domingong daratang Ginoo. Balo ko Lord God, makanano kami iningat Lord God, kaya paruminggo ngayon nilit Lord. Makayan mo kami rin ingatan Ginoo. Yung kaya kang double portion of anointing and protection, Panginoon. Yung kaya kami pong anyaran, Lord God. Na naman po, Lord God. Kaya kami kaharapan, manatili kaming matatag. Manatili kami, Lord God, ating pag-asa, ulimbaliming kaya beda ka Ginoo. At ni naman po, Lord God, kaya kami nga kasabi, no ka rin kami mang pumunta, Lord God. Bit-bit mi, Lord God. Yung kaya ka pong protection, Lord. Dakal pong dakal na salamat, Lord. Deng offering nga rin ni Lord, magamit la, Lord God, for the expansion of your kingdom, O God. Dakal pong dakal na salamat, Ginoo, kaya kayo pong pekamata sa papuri, pasasalamat at pagdakila. Ini pong kaya kaming samang dalangin ating pasasalamat. In Jesus' mighty name, together with the Holy Spirit, we pray. Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Salamat po sa prayer. Salamat po sa paalaala. Praise God. Hallelujah. So, magkalo po tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, amen. So, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa inyong mga kaloob, mga kapatid. Huling linggo po natin sa darating na linggo. So, karin po, pisabyan tamo po yung Christmas party tamo. Malapit na pong, December na. Sa next Sunday po, sabihan tamo po yung nanggawan tamo po yung Christmas party. So, yan lamang po, pansamantala, tapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid, for the benediction prayer. Kinaba pong bagyan ng oras tamo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise your name, O God. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa ginawa mo sa amin ngayong umagang ito. Muli, Father God, kami po na pamilya mo sa dakong ito, yakapin mo kami ng iyong mapagpalang kamay. Gabayan mo po kami sa loob ng isang linggo na naman na aming pong tatahakin bago po kami pumunta naman na dito sa samba. Lord God, muli dalhin po niyo kami sa dakong ito upang patuloy na purihin ka namin sa aming mga buhay. Salamat muli sa pagpapala mo. Mga kapatid, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah.